Bago pa man sumapit ang fire month o ang Marso ay ilang beses na pinaalalahanan ni Mayor Ellen Nieto na mag-ingat sa sunog, ang mapinsalang sunog na pinapaabot lagi sa tuwing flag raising ceremony. At kamakailan lang nga ay nagkaroon ng sunog ngayon buwan ng Marso sa West Floodway. Sinabi din niya na pagtuunan ng pansin ng Bureau of Fire Protection Cainta ang nasabing pag-iingat sa sunog. Magandang umaga, Nats, and everyone. Yes, ma'am. At medyo malungkot ang ating ngayon. Kumusta po yung nangyari kahapon na sunog sa Kainta? Ano po ang naging response ng local government ng Kainta? Ay, yun nga, kasamaang palad. Meron pong tumamang sunog sa may West Bank, sa Lakas Tao. And my latest data, sabi ay 32 families ang affected. So, several alleys yun sa may West Bank. And kagabi pa lang po, nakapag-evacuate naman ang lahat. We have no casualties. We just have one injury, slight burns, first-degree burns. Na-treat naman. And nandun sila sa may elementary school natin. So, tulong ang barangay, San Andres at ang Cainta LGU, no, sa pagkalinga sa kanila. Hindi lang naman yan yung hot meals na pinoprovide natin, pero kasama na rin yung mga pangangailangan nila. Andun naman yung mga modular tents natin, pangangailangan ng mga babae, pati bata, and blankets, lahat. So, tuloy-tuloy tayo dyan. Right now, ina-assess pa rin ng BFP yung lugar. Siyempre, baka meron na namang bumalik na soon na lumiyab. Pero pag tinignan mo, I got the report around, I think 6 or 6:30. Medyo matagal. Pag nakita mo yung pagka-fire out, more than an hour na fire out siya. So, Pero may initially na ano pa yung pinaka-finding? wala pa. Inaantay ko pa. So, pero sa naman, sa experience ko, parang dalawa lang parati yan open flame tsaka electrical. Let's wait kung ano pong labas ng investigation. Ma'am, kumustahin ko lang yung area kasi nun, talagang masipit talaga. So, ano pong naging nagkaroon ng problema dun sa traffic? Hindi naman siguro. Although, alam mo, ang Cainta, doon sa buong West Bank na yon, ang Cainta ay nasa gitna. A large part of it is Cainta, pero nasa gitna siya. So, sa dulo po ay Taytay, sa simula po is sa Pasig. So, kami naman sa Cainta, hindi naman kami nagkukulang sa pag-road clearing dyan eh. Hindi kami nagkukulang dyan. In fact, paulit-ulit kami nag-road clearing kasi alam ko maraming matitigas ang ulong balik ng balik. And ganun, nakikita ko rin sometimes sa Taytay, naririnig ko din yung road clearing sa dulo. Kasi nga, biktima tayo ng ganitong circumstance, so we already know what to do. And in fairness naman kahapon, nakaresponde naman kaagad ang mga bumbero natin and other volunteers and all. So, halos lahat alam ko nagpupuntahan kahapon sa West Bank just for this. Ayon po sa mga kaintay niyo na nandiyan sa area lalo na, dapat po ba na, sa inyo po, dapat po ba magkaroon ng isang tulay na parang pwedeng mag-ugnay doon sa east sa west bank? I know. In fact, merong under construction yan. Meron po? Oo, meron. Wow. Kasi di ba may tulay sa Pasig side, may tulay sa Taytay side, meron na tulay sa Cainta na nagsimula na. Nagsimula na. Kaya lang, wala pa syempre yung duktong. Yes. Pero sa side ng Cainta, meron may activity na, DPWH, yes. Meron na po. Thank you to Congressman Jack Dwavit for that. Oo, nga pala, naalala ko parang nabanggit niya noon. Ni former mayor, Keith Yes. Meron na pala mapasyalan niya. Kung nag-umpisa na pala. So, malaking bagay ko ito, ma'am. Kung di ako I know for a fact na from sa side ng east, palabas yan, paduktong sa may Mercedes, ang labas. Oo. That side. Wow. So, malaking bagay po pala ito. Anyway, any ano po ko sa ating, kasi ngayong buwan na ito is Women's Fireman.
Okay, oo. Fire Prevention Month and at the same time, Women's Month. Okay. So, dagdag ko lang ano sa Fire Prevention Month natin ano. Since last year or the year before pa. Oo, tama, the year before pa pala. Alam mo, nag-distribute kami ng mga fire extinguishers dyan eh, mga iba't ibang alleys and communities dyan sa West Bank. Okay. Then nag-distribute kami. Um, 2023, yun. Nag-distribute kami dyan per leader, per area. Kasi nga, ang hirap talaga pag tinamaan ng sunog yung area na yun. Ang bilis eh, di ba? Puro light materials lahat yan eh. Alam ko ma'am, yung dinistribute yun, nagamit isang sunog nun after naman nagbibigay yata. Oo nga eh. Nagamit nila yun eh. Sana lang huwag mataranta. Yun lang. Yun lang ang kalaban mo yung taranta. So, well, at least, para sa akin din, ano, kung nakita mo yung itsura ng sunog kahapon, at least konti lang. Oo. Na yung affected na area. Hindi talagang widespread. Anyway, fireman pa naman. Any ano po ng BSP at ang LGU ng Kainta. Ay, Seminar. ay, oo. Marami pong activities ang BFP, joint naman kami sa efforts ng ganyan. Aside from that, nag-iikot din yung mga trucks natin, Kaya kami may road clearing eh, papaliwanag ko lang sa iba. Kaya kami nagro-road clearing, it's about two things eh. Kailangan madaanan yung kalye na ng malalaking sasakyan, katulad ng fire truck, plus yung garbage trucks namin. Kaya, intindihin din ng mga ibang natatamaan ng road clearing na, ito na nga, nangyari na sa May West, nahihirapan pumasok. Imbis na mabilis ang flow ng lahat ng fire trucks dyan, nahihirapan. So, that's part of it. Yung BFP din, ina-assess nila yung mga areas na mahirap puntahan and paano nila matutugunan. And then, we partner with our MPSO, our road clearing team, para ma-clear yung area. Bukod sa maraming seminars na at assessments na ginagawa ang BFP namin. Para lang hindi na talaga madagdagan ito. Saka katuwang nila, ang bawat barangay meron tayong Yes, fire yes. volunteers. May volunteers, may fire truck. So, ngayon, I think we have around 10 to 12 trucks all over. Yung ina-account namin na hindi pa kasama yung volunteers dyan. Na at least isa lang yung under repair for that. As early as January kasi, meron na kaming count ng lahat ng trucks, anong issues, kung mayroon, kung wala, na-procure na. So, at least one truck lang ang down now. Dahil po sa ating mga kababayan, lalo partikular, itong nakakapinsalang sunog. O sana po mag-ingat na po tayo. Sinabi ko nga po, dalawa lang ang nakikita kong nagiging sanhi dyan. Yung open flame, whether naglalaro ka ng posporo, nagsiga ka, o nagluluto ka ng panggatong, yun parati yung nagiging dahilan. Pangalawa, yung faulty electrical wiring. Kasama dyan yung mga overcharging ng mga gadgets, gamit, electric fan. So, yun. So, talagang ang sunog po ay nasa pag-iingat talaga yan. Sana lang po magsimula po sa atin yan kasi pinakamasakit po dyan yung mga walang kinalaman, walang nadadamay po sa sunog. Yun po yung masakit. Maraming salamat po, Mayor Ellen Nieto.